Dito naman tayo sa impeachment trial. Eto nga, Lord, ginamit daw sa Christmas events. Tree planting activities, yung ilan sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kaya problema pa, Mayan, bawal daw pala yan sa confidential funds. At ito pa, may talaga? bagong piatos na naman. Nakatanggap din daw ng confi funds. Yan ang bagong nadiskubre sa muling pagsalang ng testigo at na si COA Auditor Celine Del Campo o Del Campo yan. Nagbigay daw ang Office of the Vice President ng karagdagang dokumento matapos silang isyuhan ng Notice of Suspension dahil sa paglabag umano sa paggamit ng pera noong December 2022. Ito yan, Lourda. Nagkaroon kasi ng nagkaroon ng Notice of Suspension, so nagdagdag ng dokumento ang OVP. O, ito, sabi ni Del Campo, may sabit pa rin yung justification document na yan na binigay ng OVP. Kasi hindi pala pasok sa Joint Circular o yung patakaran sa Confi Funds, yung mga inilagay na activities na pinagkagastusan ng OVP. Ano-ano ba yan? Pakinggan natin to, ha? Meron po dito December 17, 2022, Christmas activity in Happyland, Tondo, Manila. Christmas activity and exploration meeting of Extension Office Barangay 101 in Tondo, Manila. Pasasalamat and update meeting TODA in Barangay Batasan Hills, Quezon City. May mga activity po dito na pasasalamat, coordination meeting, may mga tree planting po, distribution of wheelchairs, gift giving, medical mission, at iba pong activities ng mga satellite offices po ng Office of the Vice President. Yan ba ay pinapayagan sa sinabi mong definition ng confidential funds? Hindi po. Hindi po. Pero kumambyo naman dyan ang defense team ni VP Sara at nilinaw na hindi direktang ginamit yung pera para sa Christmas tree and tree planting activities. Ang ginastusan raw talaga ng pondo ay para masiguro ang seguridad ng mga aktibidad. Iba yung depensa namin. Pero may tanong din kanina ang ating presiding officer kung yung pondo ba ay ginamit doon sa event mismo or doon sa mga operations para maging successful or secure yung event. At nasagot naman ng ating testigo, ang pagkakaintindi niya is ginamit yon not for those events. Kumbaga hindi yung confidential funds yung ginamit para sa event na yun. Pero for those activities to maintain or prepare, or not prepare, but to secure those events. Isa pang red flag, Mayan, yung mga petsa. Ginawa raw pala kasi mga activities na yan noong December 15 hanggang 18 taong 2022. Pero na-encash yung cheque para sa 125 million pesos lang naman na confi funds, December 22 na. Pwede ba yon? Pakinggan natin ang sagot dyan. Labas doon. Report. Labas doon. So, hindi posibleng gamitin yung perang na-release ng 21 para i-reimburse yun, kung tama man yung pinagastusan. Yes po, kasi under the joint circular po, meron pong portion doon na hindi po pwedeng gamitin for reimbursement yung pondo na. Oy, eto pa, Lord. Kahit daw pala yung mga pinaggamitan ng Confi Funds na pasok naman sa disbursement period. Yung disbursement period, we mean December 21 to 31. Yan yung sinasabing 11 days na ginastosan eh. Inisyuhan din yan ng Notice of Disallowance ng COA. Naku, 73 million pesos po ang halaga niyan na nakitaan ng paglabag. At kapag kasi may Notice of Disallowance, alam nyo ba, kailangan ibalik yung pera. Higpit naman yan? Oo, pinambili yan ng OVP ng gamit tulad ng mesa, upuan, desktop computers, printers. Ginamit din sa medical at food aid. Kaso hindi nga yan kasama sa pwedeng gamitan ng Confi Funds eh. Ito ang bahagi ng pag-ilitis. Hindi po kasi nila in-specify na the payments for yung tables and chairs and desktop computers were used for confidential operations po. Wala po silang nasubmit na any explanation dun sa response po nila. Dapat po mapatunayan nila na ito ay binili para po sa confidential operations ng ahensya. Dapat po supported ito ng either sales invoice or official receipts po. Okay. Natalakay din ang Confi Funds ng DepEd ng Secretary pa dyan si VP Sara. Ayon sa testigong si Del Campo, may pinondohan dyan ng DepEd na 2.54 million pesos. Para raw yan sa pangalap ng impormasyon sa car loan scam na karamihan daw sa mga biktima ay galing sa DepEd.
Ayun naman pala. O, pakinggan natin. Yun pong accomplishment report nila, meron po silang ibinayad for purchase of information for, dun nga po, relative to car loan scams na hindi kasama dun sa enumeration at hindi intended to support the mandate of the operation of the Department of Education. Kala nyo tapos na, hindi pa. Bukod sa mga pinagkagasusan, meron na namang mga kaibang pangalan na lumutang na nakatanggap daw ng Confi funds ni VP Sara. Base sa mga resibo kanina sa trial, binayaran ang ilang mga nagngangalang Pia Piatos Lim at Ralph Josh Bacon. Pero malamang hindi kaya Bacon to. Pero pang mga kaapelido ng mga senador at asawa nila, gaya nila Ann Ong Pauco, Hart Santiago, Clarice Ontiveros, Jose Jocno Jr., Diane Maple Lapid, John Lapid, Denise Tanya Escudero at Christine Applegate Estrada. Napabiro pa nga dyan si Prosecutor Attorney Lorna Capunan. Bacon. Okay. Alas 12 na, gutom na tayo. Ito naman, 1-8, P-1-8-994. Kamag-anak naman ni Senator Lapid. Diane Maple Lapid na tumanggap ng 150,000 pesos na bumili daw ng supplies. Hinihingan ko po ng additional documentation to ascertain po na these are paid na pinambili po ng supplies at medical and food aids. Nag-submit ba ang Office of the Vice President para patunayan talaga na itong medical, grocery, etc. tables talagang ginamit sa confidential funds? Wala pa po silang naging action after ma-receive nila ito. Johnny, alam ko may tanong ka, pero bago ko lang makalimutan. Yung kay Attorney Michael Powa kanina, sabi niya na parang, hindi naman talaga ginamit sa mga Christmas activities, kanyan. Hindi ko alam kung mapapalabas nila yan bukas, kasi bukas pa lang i-cross-examine ng depensa si Sailin Del Campo. Pero kanina malinaw talaga yung sagot ni Sailin Del Campo, na yung ginamit sa mga Christmas activities, pasasalamat activities, tree planting, gift giving, pagbigay ng mga wheelchair, doon talaga ginamit yung Confi funds, hindi sa pagsusurveillance ng event. Iba yon. Hindi sa security. Hindi sa security, iba yon. Merong inattendan daw ng mga tupad payout si VP Sara, yun daw yung sinicure para walang masamang mangyari sa kanya. At mukhang successful daw kasi wala namang masamang mangyari. At hindi pa nagtatapos yan dyan. Sige, nagulat ako. Ano yun? May issue pa na bakit hinahaya ang mag-disburse ng pondo yung hindi naman niya disbursing officer. Oo, may lumabas din ganyan kanina. Kundi- Correct. Ipinasa sa iba no? Sa security, head ng Yes. kanyang security. Tama. Napakaraming issue dito. Pero akala nyo tapos na tayo? Hindi pa. Hindi pa rin ba? Pero time out muna tayo. Ay, Pero may tanong ako pa. kasi panay sabi nila na hindi pwede Pwede. gamitin sa Confi funds. So, syempre para sa kaalaman ng mga kapatid natin, saan ba o ano pa pwedeng paggamitan ng Confi funds, Ms. Mean? Confidential funds ay intel gathering talaga, Johnny. Kaya nga ang confidential funds, supposedly, di ba nagsimula nga sa intel funds, mga law enforcement lang sana yung meron dyan, mga NBI, AFP, PNP. Pero a few offices meron, pero dapat intel gathering. Kaya nga pinapayagan yung aliases Kaya hindi din talaga mo masisi yung COA kung ba't nakikitaan nila ng butas na, ba't yung ginamit sa tree planting? Bakit may Christmas parties? events, yes. May patod. Ano yun? Meet and Patoda. greet sa toda. Sino kasi nagpauso niyan? Tsaka yung mga Johnny Bonelo. Masarap talaga Masarap yun, masarap. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.